Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ospital sa Nueva Ecija iniipit ang medical abstract ng pasyenteng namatay. Sumbong ni Edwin Arce. 27 ng Abril, nagpalaygate ang kanyang misis na si Michelle pero isang araw matapos malaygate, lumobo ang tiyan ng kanyang asawa. Agad daw itong isinugod sa San Antonio Public Hospital. Subalit, tinanggihan sila ng nasabing ospital at pinayuhan na sa Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center pumunta para mas mabilis daw maasikaso ang asawang si Michelle. Agara naman daw inasikaso ang asawa. In-x-ray ito at sinabihan siya kailangan sumailalim sa operasyon ng misis dahil nakita ng butas ang bitukin nito. Naoperahan ang misis pero sa kasamang palad matapos ng 4 na araw namatay si Michelle. Hiningi ni Edwin ang medical abstract ng asawa dahil gusto niya sanang mapa-autopsy ang labi nito. Pero ang naging sagot sa kanila ng hospital, bakit pa sila bibigyan ganung patay na daw ang tao? Tarap na yun! Anong klase ito mga? Mamaya. Kasama natin ngayon si Edwin Arce. Asawa ng namatay na si Michelle at kapatid nito si Arlene Pauline. Okay, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Nakikiramay kami. Kaya nakikiramay talaga. Sino ba naman hindi magagalit yan? Ito ba'y sinabi nila na bakit kinakailangan pa ng medical abstract ngayon patay na yung biktima? Opo, sinabi po Pasyente? nila. Yun mismo ang sinabi nila. Ang sinabi po nila sa akin nung pumunta po ako ng record section, yun nga daw po, bakit daw po sila, hindi na daw po sila nagbibigay ng medical abstract kasi daw po patay na daw po yung kapatid ko. Hindi po pwede yan. Kasi ang medical abstract, kinakailangan yan para yung sinasabing autopsy cause of death. Para malaman kung may kapapayaan or sino ba nagkulang yung dating ospital or kasali ko yung hospital kasi magsisisihan sila eh. Pero ito, nakipag-ugnayan ng KP team sa tanggapan ni Dr. Roberto Lapus, Hospital Director ng Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija. Subalit, wala raw siyang oras upang magpaunlak, tarantado to, ng panayam. Sinabi na lang kami mga staff na puntahan ang kanyang tanggapan. Naku, si Edwin at si Irene, ay, lukong buwang ka talagang doktor ka. Anong klase to pa? Sus Mariosep na to. Ito, para matulungan si Edwin at hipag nitong si Irene, makakausap natin si Attorney Rodel Flores, ang Division Chief ng Regulatory and Compliance Enforcement and Division of the Department of Health. Magandang hapon po, Attorney Rodel Flores. Hello sir, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo. Okay, sir, eto. Yes. Siguro niyo narinig niyo ang sagot ho nung kulang-kulang ho na doktor na sinabi niya wala siyang oras. Okay? At Walang bibigyan ng medical walang abstract. mabibigyan ng medical abstract. Kinakailangan dito para naman karapatan ho ng pasyente, ng ito ho yung pamilya ng namatay, kamag-anak, na makakuha ho ng medical abstract para naman dyan, natural, para makita rin siguro naman sa attorney ho kayo, yung dahilan ho ng pagkamatay, doon ho makikita. Hindi naman ho sa naghahanap tayo ng sisi, pero kinakailangan ko ho yan, hindi ho ba? Opo, may karapatan po yung kamag-anak na kumuha ng mga medical records ng pasyente. Ayaw ho ibigay ng Paulino Medical Research Medical Center, sir, parang wala pa raw silang oras. Kita nyo kung umasta itong mga buwang na to Hindi ito po ba'y po tama? pwede yan. Dapat po pag ni-request ng kamag-anak, dapat binigyan nila kaagad ng kopya. Ano hong magagawa ho rito? Alam ko naman ho kayo sa Department of Health ho kayo, no? Sige po, opo. Paano ho ninyo maobligat? Ano hong klaseng tulong na magagawa ho ninyo dito ho sa pamilya ho ng Tinawagan na ho namin kanina sir yung hospital nung ma-inform kami ni Sir Mike kaninang umaga. At in-advise na namin yung hospital na magbigay ng kopya doon sa mga kamag-anak. Sila ho ba'y magiging compliant yan? Yes sir. I-follow up po namin bukas ng umaga kung na-comply nila yung directive po namin.
Sakali hong dinefy ho kayo at hindi ho kayo sinunod, ano hong hakbang na magagawa? Ito naman ho'y next step ho para malaman ho ng taong bayan sa mga ganitong klaseng tao, natututo ho sila. Huwag sa tularan. mga ito, wag tularan. Yun. At informative ho yung ginagawa ho natin, sir. Kayo na ho mismo magbigay ho siguro ng parang all points bulletin na rin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi baka ito'y maulit sa ibang probinsya, ibang rehiyon, ibang syudad. Maganda na ho siguro kayo na ho magsalita ho. Opo. Sa lahat po ng hospital, ang pasyente o kamag-anak ay may karapatan na kumuha o humingi ng medical record ng mga pasyente. Dapat bigyan ka agad ng hospital ng kopya yan dahil kailangan ng pasyente at ng kanyang mga kamag-anak. Lalo na sa sitwasyon na ganito na namatay yung pasyente, so nagtatanong ang mga pasyente kung ano nangyari o kamag-anak, kailangan maibigay, may clarify ng hospital yan. Attorney, Opo. Attorney si Erwin Tulfo po ito. Wala ba Ayun, tayong penalty or sanction pag mga kasi baka may mga ibang buwang na hospital na nakikinig kuwan lang pala ito, tatawagan lang tayo ni attorney. Wala bang mga gano'n na kailangan bigyan nila kasi kung hindi nila bibigyan mahaharap sila sa mga parusa? Wala bang gano'n, sir? Yes, sir. Meron po. Lalo na sa makagaya ng Paulino Garcia na isang government hospital, liable yung mga officers niyan under the civil service pag hindi na ibigay yung mga request ng mga pasyente natin. Okay. So itong Dapat parusa po yan. itong napakayabang at maganda sa patusin ng bunganga na si Dr. Huberto Lapus. Yun. Meron din bang kaparusahan itong buwang na ito? Yes, sir. Meron po. Aya. Pag hindi po niya o pinabayaan niya yung request ng mga pasyente natin o kamag-anak, meron silang karapatang kapabayaan na ginagawa dyan at pwede silang parusahan. Okay. Opo. Pwede magsampa ng reklamo, sir. Saan naman kaya po pwedeng magsampa ng reklamo, sir, at tutulungan namin dahil napakayabang, lalo itong Dr. Lapus na ito. Dito po mismo sa DOH Central Office. Yan. Dr. Lapus, magkaka-lupus ka talaga. Dr. Lapus! Oo. Makinig ka, Dr. Lapus, sikat ka ngayon. Nang dahil sa iyong kapalpakan at kayabangan, eto Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong mundo na kung saan nakikinig at nanonood ng mga Pinoy, sikat ka ngayon. Sa kayabangan mo, matuto ka na, magtanda ka sa susunod, umayos ka. Nasa gobyerno ka, hindi ka sa pribadong ospital. Correct. Kaya sumunod ka, be compliant. Tapyasan mo ng kayabangan mong putok sa buho ka. Nanganganib ang posisyon nito, hospital director. Pwede ba matanggal ho yan, attorney? Pwede po. Naku! Ay, naku talaga ako magpapakain o magpapalitin ako matanggal itong buwang na ito. Magpapamisa ako! Ay, Diyos ko po. Sige, sir, di samahan na lang po namin itong mga complainant siguro, sir, ano? Kawawa naman. Sige po. O tawagan ninyo yung ospital na yan para mapanagot yung mga buwang na yan, Attorney Yes, sir. Flores. I-follow up po namin yung kanyang medical certificate po. Okay. Okay na sa inyo. Opo. May gusto ba kayong sabihin kay Dr. Lapus? Sige, kay Oo, dahil baka sabihin siguro, mo. gusto nyo maimbestigahan. Sino? Go. Sige, Edwin, Mensahe sige. mo kay Dr. Lapus. Sabihin mo. Edwin, Sige. go. Sige. Ayaw. Ikaw, sige. At sige, Irene na lang, Irene. medyo may kabigatan sa kanila. Okay, di bale na. At sasaluin na namin, nasabi na namin, alam ko, medyo nagdadalamhati pa to. Okay na sa atin. Hindi namin kayo papabayaan. Alright? Ganitong trabaho namin sa Kilos Pronto. Pinaalam namin sa dito, sa Luzon, Visayas, Nangako Mindanao. naman na yung doktor, ay yung attorney. Gobyerno to eh. Yeah. Tutulong. Gobyerno to. Okay? So, Attorney. okay na. Attorney, thank you po. Thank you. Thank you so much, attorney ng DOH.